pulong sa Ginoo. Hallelujah. Kung namin mga Biblia, please open with me the book of Daniel. Daniel chapter 11, verse 32, letter B. You go read out. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. May the Lord bless the reading of His Word. Father, we thank you for bringing us here today. Lord, we believe that you are going to speak to us right now, God. More than the singing, more than the dancing, more than the music, oh God, more than the excitement of this room right now. Lord, today, we want to receive something from you, oh God. Lord, salamat kayo na ang iyong mga pulong karon, oh God, magandang encouragement, kadasi, panalangin, Lord God, sa umatag ko sa kinabuhi. I pray, Lord, kung doon namin sa dinig karon, kanisulong, na nasa kahadlok, nasa struggle, nasa mga walog sa kinabuhi, nasa problema sa kinabuhi, karong adlaw ito, I declare the mighty name of Jesus, ma-overwhelm sa iyong mga pulong. Hallelujah. Dalay mong kasulit katapusan in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. At ang ilang pinag-alabas, ganda mo piling si Lord. Now, this afternoon and so on, I'm so excited to share with you this subject, sense of purpose. Everybody say purpose. Purpose. Ano naman? Dili ka muglo kung dili nimo masabtan ang imong purpose sa kinabuhi. Amen? Amen. Ang story sa ta, kadali. Nice story, kani story ni sa Lolo. I don't know, pero I don't know, tinawag ba niyo dito? Tuho na lang, baka madalit na. Story sa kong lolo, ay siya nga, naay usap na hari na nag-challenge siya sa mga lalaki, mga kabatan po mga lalaki. Ingan siya nga, ingan niya nga, kinsa ganito makatabok sa river, paingon sa kingdom of Tralala. Na kingdom of Tralala, there was a river that separates from the castle. Ingan niya nga, ingan niya itong mga lalaki nga, kinsa itong makatabok sa sapa, paingon dito sa kingdom of Tralala, makapanag-iya sa ako pinakagwapa o pinalanggang na prinsesa. O di lang anak may soon, siya po ang himuon na sumusunod sa kingdom na hari, sa kingdom of Tralala. Now, grabe, ang mga batan mo, nag-respond sila. Pero without knowing na itong river ni Ay, itong river na Exxon, mayroon sa kingdom of Tralala, daghan kayong mga lalay. Okay na mo lalay? Daghan kayong mga buhaya. Una na ang bak. Buhay na ano? Kaduha, katulong, kaupat. Ipos na lang. Pagkamong ulong, kapito, wala yun. Pero tinanglingawa. Huwag nga niyo lingaw. Wala niya tayo pagambak. Then, sabihan, mingaw na yung kayo, all of a sudden, uy, naman yung kayo pagambak. Tindog ang mataw. Look, nakaabot pa sa tunga-tunga. Grabe, bumakpak ang mataw. Sabihan, nakita sa hari. Paimo naman yun, kung tabok naman yun siya sa kingdom of Tralala, ipuhag na daan niya ang kamot sa prinsesa para i-present sa bagong maharing sa Tralala. Pero sa dihang, wala pa istorya sa hari, katong lalaki na nakatabok, isingin siya, yun siya, loko! Kinsa ba ito itulak ko ah? Chamba lang yan. Chamba lang yan. May mga panahon igsoon sa atong kinabuhi, na kinahanglan itulak pata, aron masabta na ito ang purpose na nung nabuhi kas kalibutan. Amen? May mga panahon sa atong ituhanan ng kinabuhi, na kinahanglan itulak pata, aron masabta na ito ang purpose nga nung naata sa buratong sa Ginoo. Amen? Itulak pa kayo ka? Hello? May mga young people na kinahanglan pa kayo itulak. Amen? I-push pa yun. Hallelujah. Speaking of purpose, mga igsoon, na-bless ko sa speech ni Mark Zuckerberg, i-share namin during fellowship na last week. Na-bless ko
sa speak ni Mark Zuckerberg. Kailan mo ni Mark Zuckerberg? I know all of us in this room right now. Kailan ni Mark Zuckerberg? Amen? Si Mark Zuckerberg, sige, si Mark Zuckerberg, founder sa Facebook. Sa diyan nag-speak siya sa Harvard University last month. Kapalo ka, ingon siya. Sa diyan nag-start siya ko eskwela sa Harvard University. Walang nilipansin siya. Then eventually, nag-decide na doon siya na mag-drop out na lang yung mag-drop out na lang yung huwag nilipansin sa college sa Harvard. And then that time mga igsoon, way back 2008, nag-start pa siya build sa Facebook. And then once upon a time, na ini-approach siya, email siya, na Sir, pwede palito na ako na yung Facebook. Worth of $1 million. Kabulong ka kung sa'yo, ingon ni Mark Zuckerberg, hindi na ako balik niya ang Facebook. Because I have my purpose. My purpose is to connect people around the world. And then, eventually, nagkataas ang offer. Niyamot na ang offer of $500 million. Ingon lang yung mga friend, ingon lang yung mga relatives, yung parents, balik ka na lang kay, di mo kinabuhin, hindi na maka-earn na. Kung sa'yo mo ni Mark Zuckerberg, again, I will go back to my purpose. My purpose is to connect people around the world. Kung karon mga igsoon, ang Facebook is worth more than $500 billion. Pumalapakan si Mark Zuckerberg. Hallelujah. Now, i-define niya ang purpose. Ingon siya, purpose create true happiness. Purpose creates true happiness. Para sa iyong karon, sa iyong bilingtuhan karon, makutan mo tiga, what is purpose? Ingon si Monroe, the greatest tragedy in life is not death, but to live life without knowing your purpose. Amen. The greatest tragedy in life is not death, but to live life without knowing your purpose. Amen. Kung yung tanawon igsoon sa Genesis 1:28, na i-mandate na Ginoo, say mandate sa Ginoo, to subdue the earth and to rule over it. Amen. Na i-mandate na Ginoo. In other words, we are called to live. Amen. We are called to live. Hello. Napabayin pa na itong kinabuhi. Amen. Napabayin pa kayo mong kinabuhi. Napabayin pa kayo mong kinabuhi sa inyong simbahan. Napabayin pa kayo mong kinabuhi sa ministry. Napabayin pa kayo mong kinabuhi sa inyong pamilya. Panalangin pa ba ka? Hello. Hello. Naku nabasa nga quotation nag-recall ko sa mga anak. Sa ilang classroom, dito kayo ang pagtutuwa ang quotation ito, ito. If it doesn't challenge you, it won't change you. If it doesn't challenge you, it won't change you. Kung dili daw na ma-challenge igsoon, dili ka mausap. Amen. Importante nga ma-challenge ka sa kinabuhi tungkol kay diha sa mga challenges, mahimong ka lingkod sa Ginoo. Amen. Mahimong nga masabtan nato ang tinuod nga purpose sa kinabuhi. Amen. Huwag mingaman. Hello. Nayon sila, ingon ni Mark Zuckerberg, purpose is a sense that we are part of bigger than ourselves, that we are needed, that we have something better ahead to work. Purpose is what creates true happiness. Amen. It is a fulfillment of God's divine blueprint. It is a fulfillment of God's divine blueprint in our lives. Kasama po sa blueprint? Isa may knowledge to. No, ang knowledge. Kasama po sa blueprint? Kaya mga nagkuha o engineer, mga architect, kabalo lang sila sa blueprint. Ang blueprint, isa ba na? Isa ba na rin?
Mo na nga kinatibuk-an nga plano. Amen. Na ay plano kaysa may nagtuo nga. Na ay plano ang Ginoo siya kinabuhi ng Apollo. Amen. Na ay plano. Na ay blueprint si Lord. And there is a sense of urgency. Amen. There is a sense of urgency. Nganong atong i-fulfill na nga. Suman, na plano. Hello. Na ay blueprint si Lord. Hallelujah. And it is important to look at God's divine blueprint, it's all. It is important to look at God's divine blueprint in our lives. Ayaw sugot nga ka ng so tiyata mas tinuda. Dahil kayo mga tao karon, nabuhay lang for the sake of existence. Amen. Nagkakayong tao, nabuhay lang for the sake of existence. Namatay mo walang ipis. Amen. Wala yung at kinabuhi. Hello? Namatay mo walang kinig. That's why it is important to look God's divine blueprint in our lives. In order for us to grow, the first one, we need to have commitment. Everybody say commitment. Amen. Commitment. Speaking of commitment, na-remember na ko si John Aquari. Katong 1968, Summer Olympics. Si John Aquari, he was from the country of Tanzania. Katong nag-start na ang race, unfortunately, nabali ang tiil. Nabali ang tiil ni John Aquari. Pero, isang nabali ang tiil, naningkamot gihapon siya na maka-apil sa race, maka-apil sa marathon. So, dahil nag-start na ang marathon, siya ang pinaka-iwit. Niabot na ang first, grabe ang palapakan sa mga tao. Second, third, palapakan ang mga tao. Fourth, nagkanang magkahinay. And then all of a sudden, nagkakiloy na po man nila nitiwas sa buwan sa race, pero wala, bali natin. Kapag pagkakita nila ng John Aquari, ang tanang mga tao that time, standing ovation siya. Pagkahuman sa marathon, kapag ang media, ang mic sa media nasa ito na, gingin na siya, "Sir, what's wrong with you? Ano? Why you have finished the race? Bali mo lang yung tiil. Wala naman kunilak man ka. Ikaw man ang pinaka-iwit." Kapag ako sa response ni John Aquari, katong ang response is on, touch the millions of viewers that time. Tungkol kay mo ni John Aquari, my country in Tanzania was sent me here not just to start the race, but to finish the race. My country in Tanzania sent me here not just to start the race, but to finish the race. My brothers and sisters in Christ, this afternoon, we are called to finish the race. Amen. Yung pa si Paul, he was meditated, di ba, sa buwan ko siya, life is a marathon, knowing ourselves to the starting and the finishing line. Amen. We are called to finish the race. Next, making the difference. What is making the difference? So diyan mga kapatanon, there is a difference between complying and distributing. Asa ka wala na? Nag-comply ka o nag-distribute ka? Sige, sa inyong ministry. Now, mas ko na to. Nag-comply ka o nag-distribute ka? Because there is a difference between complying and distributing. Amen. In other words, if you are not part of a solution, you are part of a problem. Hello? If you are not part of the solution, sure you go. Na part ka sa problem. Amen. But as I said, we are a problem solvers. Amen. Diba yung si Daniel, that the people who know their God shall be strong and carry out exploits. Amen. Palakpakan na ito ang pulong sa inyo. Make a difference. Amen. Make a difference. Kabalog ka? Si Joseph, isang familiar sa life ni Joseph. Si Joseph Iksaon, nganong dilig ganahan ang iyang mga igsoon sa iya, iyang mga relative sa iya, tungkol kay
Pinasahin si Joseph. Amen. He is temperate. When he had a dream, all of his brothers, when he had a dream, and when he shared to his brothers, all of his brothers hated him. Amen. Huwag ganahin sila. Kabalo ko, some of you in this room right now, bisang usaon ninyo, bisang usaon na ito, pagpakita o maayo, bisang usaon na ito, pagpaningkamot na mahimong ta, maayo na example sa eskwelahan, sa atong mga friends, sa atong kauban sa simbahan, at the end of the day, dili na ng tao, 100% maayo ang conclusion sa inyong kinabuhi. Amen. Bisang usaon na ito, iso, bisang usaon na ito, dili pinagpaplis sa tanang tao. Amen. Kung na may nindot permente ang conclusion sa itong kinabuhi, walain si Jesus na yun. Hello? You know, si Joseph, when he had a dream, all of his brothers hated him. Huwag ganahin siya. Bisang iunsa na, umuhan ni, magkuhan ko sa iyo, mag-serve ko sa iyo. We don't like you, Joseph. Di yun biganahan sa iyo, ha? Pero nindot kayo ang kinabuhi ni Joseph. Ano naman? Sa dihan na siya dream, wala siya follow siya dream. He never followed his dream, but he followed the Lord. And when he followed the Lord, all of his dream followed him. Amen! Kaya naman yung napulong sa Ginoo, if you align your heart with my heart, your plans with my purpose, akong ipakita ang mga butang na walang iyong masinati sa iyong kinabuhi. Hello! Make a difference. Hallelujah. Kung wala ka kasi mga kahon, if you think na wala yung takang kinabuhi, I encourage you, there is always room for improvement. Excel your field. Evaluate. Develop your skill. Ngayon sunod nga, katong hibalaan mo sa una, mauwag hapon ang tugkalon. Amen? Finish the race with impact. Yung pasabag sa your word, find your purpose, but don't stop there. Find your purpose, not just for yourself, but for the world. Make a difference. Palatakan na ito ang word. Hallelujah. Next. Qualities of a record breaker. Isaiah 43 verse 18 to 19. Yung ba rin the first one. Vision from within. Vision. In order for us in order to understand our purpose, kinahanglan nga magkaroon tao sa mga word na vision. Kung sa'yo sa vision. Sige daw. Panan-awon. Amen. Ingon ang Isaiah, chapter 43, verse 18. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing new things, nothing springs up. Do you not perceive it? It's on. Tulit di ipadala ko sa Ginoo ng kahabonon. Ako i-encourage ka, ako i-remind ka, na napay the best na buhatong si Lord sa iyong kinabuhi. Amen! Mag-excited na na! Isa ba nagdamuli nga, napay the best na buhatong. Amen! Napay magawas na potential. Hello! Di ba mag-excited na na? Napay magawas ka nindong sa iyong buhat. I-protect ka, start ka ka Lord. Lord, salamat ka ng word. Napay na the best. Amen. Napay na the best na mugawas. Amen. Napay na the best na buhaton si Lord sa imong kinabuhi. Amen. Yung padaya, do not dwell the past. Ayaw, ang tao ang nanonay na bunaw na sa iyang kagahapon, walang kita mo kaumahon. Na-remember na ako kung sa kayang people, minaw. Na-remember na ako kung sa kayang people, nakakita ko siya, kuyo kayo siya mukwan ba? Parang ka kayo? So then, nakakita siya ka ng dalaga na konsuladahan yun niya. Wala talagang istorya. Ina niya, dahil, pwede ko mawayapin mo. Ay, ayaw lang doon. Sige na gulay. Umayap-gulay mo ba? Ayaw lang doon. Ano man? Naman ko'y kagahapon. Wala pa ako sa espasya wayapin mo. That's really good time. Ano man?
Kung nakakaya kagahapon dahil, wala pa ikaw maon. Kung nakakaya kagahapon, wala pa ikaw maon. Pakisun yung kayo ta, pero salamat igsoon, kanong kagahaponon, gikalimtan na nilo ang imong kagahapon, o gitagaan na kaliyan, pagkuha na ang maon. Amen! Gikalimtan na niya ang imong kagahapon. That's why we're do not dwell in the past. Hallelujah. Forget the former things. New things require new perceiving. Amen? New things require new perceiving. Believe me, everything is changed when you change the way you look at it. You know, it's also, tiyata nasa ko ang testimony. Huwag ko na-dream ng pastor. Tinuod lang. I never dreamed to become a pastor. Alam ko yung mga members, tinuro na si Jungjong, na si Russell, o nagsabay pa kaya ni Sarah. Isa tayo mag-dream ko, isa tayo mag-pastor ako si Jungjong. Diba? Ako sa tiyata mo ha, I never dreamed to become a pastor. Kaya naman, akong papa pastor, akong mama pastor, akong mga uncle boss pastor, nagiging ako, ang ginunod ko pastor, ano to? Sa panay. Tungkol kayo, sundeta mo, I am so ambitious person. Kaya nakita na ko ang kasinatihan sa akong parents. Lord, hindi ko musundog. Hindi ko musundog sa experience, pagpamastor sa akong mga magtapa. Pero, na-realize na ko iksomor, kaya hapon nun, kung gimarkahan na gani kasino, once you are marked by God, you can run, but you cannot hide. Amen? It is some of you here. Some of you is afternoon. Some of you is afternoon. Nanunaan mo din ikaw because you are hiding for a while. Wala ko na-drink ng pastor. Pero, na-purpose si Lord. Amen? Na-purpose. Ang Kristohanon, nga walay pananawon, kanunay mulingin sa iyang nagahapon. If you think you are stuck, God is giving you a vision. As I said, everything is changed when you change the way you look at it. Kabalo ka, sa ORC. Kung tayo naman sinunod, dilimit ako ng organization. Dilimit ako ng organization, dilimit ako ng church, pero nag-start ang panalisong sa vision. Nag-start pa rin sa vision, sa naging ako sa Ginoo nga, mamastor yung i-encourage ko sa akong mama, sa akong papa. Nag-start ang tanan sa vision. Kapag nga, nagsugod lang kong blagay people. Walang tinikaroon. Nagsugod lang ko sa blagay people, ang isa nuhulat pa yun. Katong pandemic, during pandemic, nidagran ako tabi na akong na-mutual. Sus, di pandemic pa yun. Na-disband na sad. Pero, ako kitagaan ng pagtaga-ikso ng pananawon nga nagibiya sa Ginoo sa akong kinabuhi. You know what? Sadyan, ni-go lang yun ko. Ni-go lang yun ko sa will ni Lord. Kaya na-bless ko itong verse kanina ni Daniel na, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Amen! Amen. In other words, di na basta-basta eh. Amen! From 2 young people, ang among church, karon more than 50 young people na, wala po na kadong. Gracias sa Ginoo. Sugod ko sa mga, nagsugod ko sa mga, nagsugod ko sa squatter, sa dagat. Every time nga, mag-play sa worship meet, ang mga Muslim, di ganahan, sakitan sila, di sila ganahan luminaw. Pag mag-play sa worship meet, binabato me, maghilak na lang me. Kaya pa ito, ay na, di na ito mag-drums. Grabe. Pero, one thing that I learned as pagpanalangin sa Ginoo, nga ang panalangin sa Ginoo, ang favor sa Ginoo, dili automatic. Amen? Amen. Ang panalangin sa Ginoo, dili automatic. Ang blessing ni Lord, optional na siya. Hello? Amen. Ingan ang kwan sa Ginoo. Contractual ang kwan sa Ginoo. Diba? Yung sa Ginoo. Kung magpabili mo sa kuha, magpabili mo sa inyo. Diba? Kung dili mo sunod sa kuha, o sa inyo niya, diba? Sa mga Israelites, alayasun ka mo. Hallelujah. Next, recognize and reject distraction. This is the third one. Recognize and reject
distraction. Sometimes, daghang kayo injection ng kinabuhi ng Kristo. No, distraction ng kinabuhi ng Kristo. Isa may daghang kayo distraction. Daghang kayo distraction. Daghang ang minod, daghang kayo distraction ang kinabuhi. Hello? Pause can be distraction. Amen. Events can be distraction. You know, what's happening in the world right now? What's happening in the world right now? We have toxic social media. Amen. We have toxic social media. Di ba? Kasi ang social media, ang platform sa social media, ginagamit na ito ang magpapagpuan ng tao. Usahay, ang atong mga kasakit, ang atong mga kasukot, ang atong mga kahirmos, si Facebook atong pasagilan. Di ba? Di ba, boys? Usahay, sakitan lang din po. Na-stroke ko. Tapos pa yun. Diba? Hello? And then, second, we have also family conflict. Isa may mga family conflict din. May mga family conflict. May mga season episode sa Kristohan na magkinabuhi niya sa pagpangalalay sa Ginoo. Usahay ang atong kaaway, atong ang pamilya. Hello? Usahay ang imong kaaway, imong relatives. Diba? Usahay ang critic nimo, imong ka-churchmate. Hello? Dahil sa kinabuhi ni David, si David, before niya na-overcome ang pinakadakot na battle sa iyang kinabuhi, kung yung tanaw ng 2 Samuel, he was distracted by his brothers. Ano mo kinsa ka brother? Si Eliab. Hello? Sabihan, paingon na siya nga maging battle kang Goliath, i-distract siya ni Eliab. Isa, David, may pagmuli ka. Piting kamayan ni mo. Kabalong mo, disimple ka magkain mo kasing-kasing. Gusto lang ka magpasita. Pero kabalong ka nindot kayo ang word dito sa 2 Samuel, ang response ni David. Walang siya ibalos, wala siya ni-response kang Eliab. Instead, he just looked at Eliab and he turned around. Kung sa liham, italikod siya, nakita niya ang Ginoo na kaaway sa kinabuhi. And sometimes, ato Kristohanon nga kinabuhi, we always fighting wrong enemy. Amen. Hello? Na mga panahon sa ato Kristohanon nga kinabuhi, kanunay pa makik-away sa mali nga kaaway. Amen? Example, pilmi ka, makik-away sa mali nga kaaway, dili mo mapili, mabuntong ang tinuod nga kaaway sa imong kinabuhi. Hello? So that, i-distract siya, i-distract siya ni Eliab, iyan ang itutukan si Eliab. And he just turned around. Kung sa lihat, italikod siya, dito, nakita niya ang tinuod na kaaway sa iyang kinabuhi. Baka na itong sa Ginoo. Hallelujah. Tears for knowledge. Everybody say, tears for knowledge. Tears for knowledge. Kinahanglan magkaroon tayo passion to learn. Passion to learn new things. We gotta be never breaking mga kaigsonan kung magpapilin ta sa atong karaan nga abilidad. Hello? Because God called us to become a better Christians. Then, number 5, learn to create short wins. Learn to create short wins. Okay man nga, na kay goal 10 years from now, diba ba? Pag mga apply ka, sa inyo mga estudyante, istoryahan na pamuana sa essay. Describe yourself 10 years from now. Diba? Describe yourself 5 years from now. Well, okay ba na siya? Good ba na siya? 10 years from now, 5 years from now. Pero, mas nindot kung natay target. Learn to create short wins. Somehow, ma-develop ang atong ginatawag na positivism.
Positivism. Speaking of positivism, mga Exxon, na-remember na ko ang mga lamok. Kapag grabe, ang mga lamok, grabe ka positive ba? Nag-storya sila sa iyong papa o sa iyong mga Exxon, gina niya yung papa pa. Grabe ba? Sikat na yung kahit na ba? Yung mga papa naman, nalatay mga billboard. Nalatay mga billboard ba? Nalatay mga advertise sa TV. Grabe ba no? Sikat na mga kahit na. Usa mo na. Ang makayo ba na grabe kita na sikat kay every time na mula ba yung mga tao, kusog kayo sa mamakpak sila. Hello? Hindi mo katawag, be positive. Hallelujah. Last but not the least, so, mabukang yung kayo ako i-prepare. This is last. Number 7. Anointing of the Holy Spirit. Anointing of the Holy Spirit. Isaiah chapter 10 verse 27. The yoke shall be destroyed because of the anointing of the Holy Spirit. The yoke shall be destroyed because of the anointing of the Holy Spirit. Ang talang mga plano, ang talang mga ligla, ang talang mga bitik sa kaaway sa imong kinabuhi soon, dili na mag-success sa imong Panginoon. Amen? Because of the anointing of the Holy Spirit. Amen. Ang pangutana na ako'y anointing karon sa iyong kasing-kasing. Amen. Napa ba ang Holy Spirit? Napa ba anointing sa Holy Spirit sa atong kinabuhi karon? Sometimes we need to check our hearts. Amen. Kay ang Ginoo willing, isa may nag-leading, part sa music team, part sa discipleship leaders. Ako, huwag yun ako sa church, huwag yun ako sa banta sa church. Oh, wala na. Ingat pa nila. Wala ang galing kung wala. Hello! Wala ang galing kung wala. Remember this, God is not only looking for intellectual ability. When we memorize all the scriptures, methods, strategies, extra. Kung wala ang anointing. Amen? Kung wala ang anointing, extra. Kaya kung padaling, hallelujah. The yoke shall be destroyed because the anointing of the Holy Spirit. Pero, usahay, willing si Lord nga mabubuong anointing, but we need to check our hearts. Amen? Hinahanglan nga, susiho na ito matong kasing-kasing. Ang susi, nas tuwa. Amen? Ang doorknob sa tuwa. Willing ba? Kung willing ba, na mudawat sa anointing power of the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. And as a matter of my conclusion, please open your Bible in the book of, I want you to time travel with me sa 2 Samuel chapter 12. Balikan na ito ang mga city ito mga Exxon. 2 Samuel chapter 12 verse 1. There were two men in a certain town, one rich and the other poor. The rich man had a very large number of sheep and cattle, but the poor man had nothing except one lamb. He raised it and grew up with him and his children. It shared its food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. Now, this slide, nag-illustrate si Prophet Nathan at ubagan ng King David. Ingon siya na, dunay mga tao dito sa syudad, ang usa dato kayo, ang usa dato kayo, ang usa astang kabuhi. O kining dato, daghan kayo sa bahandig, daghan kayo sa mga kaptangan, ug daghan kayo sa binuhi. O kining usa ka pobre nga serba, usa lang gyud ang iyang binuhi. Ug katuyang kanino
kay mag-prepare ko kung pagkaon para sa mga. Pero iso, so tiyan na mo, instead na magkuha siya o karnero sa iyang palibot, kitaghan kayo siya kayo. Ang iyang gikuha, paminawa, ang iyang gikuha is katong karnero sa iyong servant nga usaha yung kamot. Pero before the whole ng story, itindog si David. Story na ni Prophet Nathan. Itindog si David. Ingon siya, kinsa ng tawhana, kaya mga tuwa na kumpat yung kaon. Hallelujah. Nahilong ang kanan. Si King God, kinapsot niya text na ba? Pwede ko tayo papatay ni David si Nathan because that time, he was a king. Pwede niya ikuman ang sundalo na i-ano si Nathan, i-hold si Nathan. Pero pagkakaw sa response ni Nathan, then Nathan said to David, "You are the one," is what the Lord, the God of Israel, says. I anointed you king over Israel, and I deliver you from the hand of Saul. Sabi no? Ha? Iingnan siya ni Prophet Nathan, ikaw to! Ikaw to! Oh, ikaw to ang tao akong ipasabot. As I said, pwede lang na ni David, that time, at yung si Nathan eh. Di ba? He was a king. Pwede niya ikuman ang soldier. Pero yun naman tiksoon, kung say reaction ni David, niluhod siya sa atubangan ni Prophet Nathan. And one thing na ganahan ako explore sa kinabuhi ni David, so tiyan mo, ang Bible ingon, si David, he was a man after God's own heart. Amen? Dili siya perfecto, dili siya nagkakay sa failure sa kinabuhi, pero ang kanindot sa kinabuhi ni David, buhaton niya ang tanan, agon malipay ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen? Kaya balik buhaton ng tanan ako mahimaya, mag-glorify, malipay si Lord sa iyong kinabuhi. Ingat ang heart ni David, he was a man after God's own heart. Every time na madasik ang manuya si David, iyang ginadasik ang iyang kaugalingon. Hello? Every time na manuya si David, iyang ginadasik ang iyang kaugalingon. Hindi mo katapadasik ang iyang kaugalingon. Na manuya ka David, ginadasik niya ang iyang kaugalingon. Hallelujah. But you know what, Dixon? Kung sa'yo nakita ko, niluhod siya at tubangan ni Prophet Nathan. Kung sa'yo ni David, I have sinned against God. I have sinned against the Lord. Nakasalak ko siya. Simpiat yun. That's why, kung mo tanaw, David, huwag ka lang sa house. Nagkakay siya. Ang tanan ng mga kasakit ni David, ang tanan ng mga emotional pain ni David, nabalong ko all of us in this room right now, lain-lain tag emotional pain. Amen? Some of you, nagsuffer na sa ginatawag ng emotional pain. Kasi makapakutan, tas Ginoo, Lord, why am I suffering emotional pain? Hello? Pero, gusto ipaabot ni Lord Son, karong kahaponon, that in every pain, God is working. Bakit natin po yung in every pain, God is working. Sa dihang niluhod siya sa tubangan ni Prophet Nathan, I have sinned against the Lord. I have sinned against the Lord. That day, yung Prophet Nathan, knowing ipasaylo na sa Ginoo ang iyong sala. Because that time mga igsoon, yung nagsulat si David sa Psalms 51 verse 10 to 19, yung siya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not thy Holy Spirit from me. Amen! Si David, susuntihan ka, he was not afraid to lose his throne.
Psalms 51 verse 10, nagsulat si David ito, hinga, cast me not away from thy presence, create me a clean heart, O God, and renew our spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Ang background na ni mga eksono, so bihan mo, si David, nakakumit siya o, saman, sala. Okay. Amen. Isuko niya ang iyang sundalo o gikuha niya ang asawa ng atong sundalo niya. Si Bathsheba. Hello? That's why sa diyan, i-rebuke siya ni Prophet Nathan. I have sinned against the Lord. Muna yung prayer. Lord, cast me not thy way from your presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Kapag ang ikahanukan ni David, dili ang mawalan sa iyang pagkahari, dili ang mawalan sa iyang trono, kundi ang mawalan ang anointing sa Holy Spirit sa iyang kasangkasan. Amen! Isa ang mga kahapunon, gusto sa Ginoo na butangan ng anointing ang iyong kasingkasin. Gusto sa Ginoo na butangan ng anointing power of the Holy Ghost ang iyong kasingkasin. Amen! Is I willing? Hello! We need to check our hearts. If you think kamong kahapunon, bubag ka at umarang sa Ginoo. If you think na sa pinaka-lowest point sa iyong kinabuhin ka, maybe it's time to go back to His Word. Amen. It's time to go back to His Word. Come on! Hallelujah. Stand your feet on the ground. Let me just worship the Lord before the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, kung hindi ipadala ko sa Ginoo, kahapon, ako ni-remind ka, ako ni-encourage ka. Kung naman ka ron sa pinaka-lowest point sa iyong kinabuhin, if you think, discourage ka sa ministry, sa buluhaton sa Ginoo, if you think na naka sa pinaka-lowest point sa iyong pagpangalagad ka ron, maybe it's time for you to go back to His Word. Amen. Umalik ka sa tulong sa Ginoo. Amen. Umalik ka sa heart of worship. Hallelujah. Dili ka muglo, diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung dili ka mabalik siya pulong. Amen. Hallelujah. Let me just sing this song religiously. Support them again. Lord, I confess, bowing here, I find my rest without you. Hallelujah. You're the one that guides my heart. Come on, hallelujah. Hallelujah. Oh yes, Jesus. Lord,